Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa YouTube channel, sa muli tayo ay nagpapasalamat. Patuloy tayong pinagpapala sa ating pagbigay sa inyo ng konting mensahe kasi malapit ng Kwaresma by April. So magbibigay ako sa inyo ng isang makatotohanang theology na hindi siguro natin pa naiisip na ito'y eternal plan. So bago yan, magsimula tayo, bago tayo magsimula, i-subscribe nyo muna ang ating channel sa YouTube, Ka-Brother TV, para ma-expose tayo sa iba't ibang mga aral pang-Kristiyano. So, nagtatalakay tayo about sa kaligtasan ng tao, sa pananampalataya kay Kristo, at in-expose natin ang mga maling aral ng Calvinistic. So, minsan, bibigay din tayo ng opinion sa politics. And then sa verse na ito, tatalakayin natin ang isang makatotohanan na kumbaga, ang plano ng pagliligtas ng Diyos sa tao, eternal plan ito, hindi ito chance, hindi ito aksidente. Nasa mindset na ng Diyos na ito'y gagawin niya from all eternity. So, basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Madali lang ito, Tagalog. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang pamaraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Sinabi rin dito na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag niya sa mga huling panahon sa inyo. So magtatanong kayo na ang plano ng pagliligtas ng tao, hindi ginawa ng Diyos yan nung panahon na si Kristo ipinanganak na. Hindi yan ginawa ng Diyos ang plano ng kaligtasan nung siya ipinako na sa cross. So intindihin natin na according sa verse 20 sa English, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. So ang pagliligtas ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, hindi yan ginawa nung panahon na hinuli siya. Yan tinatawag yan na eternal plan of God. Sa kanyang secret council, gumawa siya ng meeting na ililigtas niya ang tao sa panahon kung dalangin niya ang tao. Kasi ang Diyos, mayroon siyang foreknowledge. Mayroon siyang kaalaman na nakikita niya ang future, ang mangyayari sa future. Lahat-lahat walang nakatago sa kaalaman ng Diyos. So isipin din natin na bago pa nilikha ng Diyos si Adan at Eva, bago pa alam ng Diyos na magkakasala si Adan, lalo na kay Eva. So ang Diyos sa kanyang foreknowledge, ang kanyang perfect knowledge nagdidikta, bago pa ginawa ang sanlibutan, alam ng Diyos na kung gagawin niyang si Adan at Eva, lilikhain niya ito, magkakasala ito sa Garden of Eden dahil sa freedom of free will na inilagay niya sa tao. Ginawa ng Diyos ang tao, hindi robot. Ginawa ng Diyos ang tao, binigyan niya ng free will para mag-exercise ng kanyang gagawin, para malaya ang kanyang pagkatao kung ano ang kanyang gagawin. So alam ng Diyos ang consequence na maaaring mangyari pag nilagyan mo ang tao ng freedom. Alam ng Diyos na magkakasala si Adan at Eva. Kaya nga sa kanyang plano, according sa 1 Peter chapter 1, verse 18 to 21, pinlano ng Diyos sa eternity, tawag dyan, foreordination, from eternity past to eternity past. Mayroon siyang eternal plan
na pagtutubos kay Kristo. Itinago ng Diyos yan. Yan ang kanyang lihim noon na inihayag niya sa huling panahon. Sa panahon natin, nalaman natin na ganyan pala ang plano ng Diyos. Kasi nga according sa 1 Peter 20, ngunit inihayag niya sa mga huling panahon dahil sa inyo. O dahil sa mga Kristiyano, dahil sa mga nanampalataya, ang closed book, inopen niya. Ibinigay niya sa Kristiyano, ayan o. Noong unang panahon pa, plano ko na iligtas ang tao sa kamatayan ni Kristo sa krus. So huwag tayong mag-isip na ang kamatayan ni Kristo sa krus, aksidente lang. Huwag tayong mag-isip na kaya namatay si Kristo sa krus kasi trinaydor siya. Although nga tama naman yun, pero hindi yun ang cause. Balikan natin ang eternity. Puntahan natin ang panahon na hindi pa nalilikha lahat ng bagay, wala pa ang mundo, wala pa ang sanlibutan, nasa secret council na ni Lord na ililigtas niya ang tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak sa krus, sa Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang tao magkakaroon ng kaligtasan. So ang Diyos talaga nagplano na ang tao iligtas niya. Hindi ang tao ang nagplano na iligtas niya ang kanyang sarili mula sa kapahamakan. Will plan lahat yan. So ang plano na yan, kapag sumampalataya ka kay Kristo, ang kanyang redemptive plan na ang Kristo mamatay sa cross of Calvary, ibigay niyang buhay niya sa lahat ng sangkatauhan, at ang sino man ang sumampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang promise sa kanyang mga plano. Kaya nga sinasabi natin lagi na ang biyaya, yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ng Diyos, libre, walang bayad, regalo ng Diyos sa tao, sa mga taong sumasampalataya kay Kristo, sa mga taong naniniwala sa programa ng Diyos. Yun ang kaligtasan. Hindi mo kailangan magluhod-luhod sa Hindi mo kailangan magpilitin siya. Lalo na hindi mo kailangan na mag-volunteer na ipapako mo ang iyong sarili sa cross. Nauuso yan tuwing Kwaresma. Hindi yan kailangan kung naghahanap ka ng kaligtasan. Kung yun talaga hangarin mo maligtas ka mula sa kapahamakan. Ang gawin mo, lumapit kay Kristo, kilalanin mo siya, at kinikilala mo na siya ay tagapagligtas dahil ito ang paraan ng Diyos para maligtas ang tao. Ang sumampalataya kay Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba yun ang promise niya? Na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, ang sinuman, walang races, walang nationality, walang color of the skin, ang sinuman na sumampalataya kay Kristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yon ang kaligtasan. Ibibigay ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Yun ang kanyang paraan. So siguro maliwanag na yan na ang kamatayan ni Kristo sa atin, hindi yan aksidente ha. Lalong hindi siya chance na nagkataon lang. Program yan, tinatawag sa Bible yan, the secret counsel of God, the eternal plan of God. Maraming salamat. To God be the glory.